Makibalita naman tayo sa sitwasyon sa Ramon Magsaysay High School sa Maynila kung saan hinati ang mga estudyante sa tatlong shift dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, 12% yung tinaas ng bilang ng mga nag-aaral dito sa Ramon Magsaysay High School sa Espanya, Maynila. Inaasahan pa yung tataas dahil meron daw talagang mga late enrollees at saka yung mga nananansya pa ng kaya ng pinansyal ng pamilya at yung iba pang transferees. Ayon kay Ma'am Alma Tadina, yung principal, nadagdagan daw sila ng mga estudyante dahil maraming lumipat sa public school mula sa mga private school. Kaya ang dati nilang 40 to 50 per classroom na ratio, 55 to 65 na ngayon ang ratio. 3 shifts nga, gaya na sinabi mo, ginagawang klase dito, 7 to 11 a.m., 12 noon to 3 p.m. at 3 p.m. to 7 p.m. At humihingi pa silang karagdagan teachers dito, lalo na sa subject na social sciences at values education dahil kinukulang na nga. Nag-sit-in ako kanina, Rafi, sa English class ni Ma'am Eden Pineda, napakagaling na teacher by the way. At orientation ng K-12 program ang unang salang ng mga estudyante sa klase niya. Pinaliwanag kung ano-anong pagbabago sa kanilang curriculum gaya ng wala na yung dating nagbibitbit sila ng mga textbooks dahil puro research na sa library and style ng kanilang pag-aaral. Para na rin kolehiyo na every other day ang ibang subjects gaya na English, Math at Science. Kung dating 1 hour daily, pwedeng maging 2 hours every other day. Dahil lahat ng programang ipinatutupad sa unang pagkakataon, meron talaga mga dapat plansyahin. Ayon sa principal, sa scheduling sila nagkakaproblema dahil sa teaching module at bagong curriculum, February pa naman daw nilang pinaghahandaan dahil nung pa nagsimula ang training ng kanilang 260 teachers dito. Rafi? So Mark, kung tatlong shift yung kailangan dyan, nabawasan ba yung karaniwang isang oras dapat na normal na klase sa isang subject? Hindi naman, kasi ganun pa rin naman yung load. Ang kaya nila ginawang 3 shifts, it's more of yung kakulangan nila ng classrooms, hindi wala kinalaman dun sa K-12. Yung pagbabago sa scheduling na yung dating 1 hour daily ay magiging 2 hours every other day. Yung nakapaloob kasi yung sa K-12 program yung bagong curriculum nila. Kaya naman sila nag 3 shifts. Dati pa naman silang 3 shifts, wala pang K-12 program. Dahil kulang talaga ang classroom, lalo pa nga ngayon na tumaas yung bilang ng enrollees nila dahil sa mga nagdagsaan mula sa private schools na transferee. At Mark, kumusta naman yung seguridad din? Dahil sabi mo nga yung pangatlong shift, alas 7 na ng gabi, uuwi yung mga estudyante. Meron katapat ng Magsaysay High School, meron ditong outpost na ginawa, yung MPD station, Station 4, para nga magbantay sa mga estudyante at naka-heightened alert ang PNP para bantayan sila. At meron dito mga poster na nagpapaalala sa mga estudyante kung paano nila iingatan yung kanilang mga sarili. Halimbawa, wag nilang ilalabas yung mga mahalagang gamit gaya ng cellphone nila pag nasa public place na sila o nasa labas na sila ng campus. Huwag din magbibilang ng pera sa mga pampublikong lugar, lagi mapagmasid at alerto at tumawag agad ng pansin ng pulis malapit sa kanilang school o gwardya kung meron mang kahina-hinalang kilos na nasa paligid nila. At sabi rin daw paghiwa-hiwalay ng pera para kung ano-ano man ma-hold up ka, meron ka pa rin pera sa ibang parte ng katawan mo. Huwag din daw tangkain lumaban o makipag-agawan sa mga hold-upper para sa iyong kaligtasan. At syempre, magpunta agad sa malapit na himpilan ng pulisya kung ano mga aberya ang inyong ma-experience. Rafi. At Mark, panghuli na lang, nakangiti naman ba yung mga guro doon sa kanilang unang klase ngayong araw? Abay, si Ma'am Eden, yung English teacher ko saan ako nag-sit-in, nakangiti naman kung ibig mong sabihin masaya sa kanyang unang pagpasok, excited dahil siya naman daw talagang namimiss na yung mga estudyante niya. Kaya yung mga ganyan naman pagbabago, K-12, issue ng sweldo o ano man, labas naman daw yan sa kanyang passion for teaching. Okay, mabuhay ang ating mga guro. Maraming salamat, Tama. Mark Salazar.